tayo sinang. Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan ipinakita ng episode para bukas o yung teaser. Yes guys, dito nga si Moira is talagang gusto niya nang lumaya. Actually, hindi pa nga siya nagtatagal dyan. Wala pa yata isang linggo, no? Gusto niya nang makalabas. Kasi nga, nahihirapan din siya. Wala siyang kakampi dyan. Halos lahat is talagang kaaway niya. Ngunit dito, this time is may nakakuha siyang kakampi sa tulong nga ni Ninang. And yes guys, ito nga si Ninang is nabigyan niya ng pera at natulungan niya rin o nasunod niya yung gusto. Kaya nga, in favor siya naman yung humihingi na kung saan nga ang gusto nito ni Moira is ipapatay yung Star Witness. And yes guys, yung Star Witness dito sa kaso niya, which is si Dax. At tamang-tama, kumbaga timing na timing, no, na ito ngang si Ninang is magaling doon at marami siyang connection sa labas. At sabi pa nga niya na kapag ka may inutos ka sa akin is magagawa ko kahit ano pa yan. At dito nga ipapakita mismo ni Ninang na marami na siyang napatay na Star Witness noon. At dito pa kaya sa inuutos lang ni Moira, napakasimple lang at may kausap nga ito sa labas. And yes guys, ito ngang hitman niya, no, na kung saan is talagang napakagaling. At sabi pa nga ni Moira, magagawa niya ba ng maayos? Then sabi ni Ninang, huwag mo akong pagdudahan. Kahit itong hitman ko is hindi mo kailangan pagdudahan sapagkat magaling ito at kayang-kaya nito gawin ang lahat ng pinag-uutos ko. At magtiwala ka lang. Yes guys, ayun talagang sabi ni Ninang. At mukhang nakakuha na nga ng kakampi dito si Moira at mukhang makakalabas na nga siya. So abahan natin yan kung magkakatotoong makalabas siya o baka hindi pa. At dito nga rin guys ipinakita, no, na kung saan ito ngang si Lynette is galit na galit. Yes guys, nakipagkita nga ito kay Dax. At actually nagulat nga si Dax kasi bakit si Lynette yung nandito, kasi na-expect nga niya is ito ngang si Giselle lang ang makipagkita sa kanya kasi naka-schedule nga ito. Ngunit ito ngang si Giselle is umatras kasi nga busy siya, marami siyang inasikaso sa trabaho at marami pa, no. At nagulat nga itong si Dax kasi nakita niya ito ngang si Lynette na kung saan naalala nga ni Lynette. Actually nawala na yung takot nga ni Lynette patungkol o yung trauma niya dito sa mga nagkidnap sa kanya noon, lalo na dito si Dax. Kapag nakikita niya hindi na siya natatakot kasi nga na-overcome niya na ito at ginawa niya rin makipagkita kasi nga gusto niya talagang mawala na 100% yung kanyang trauma. At kasama nga niya dito si Annalyn actually. At nung nakita siya ni Dax, nagulat siya, bakit ka nandito, Lynette? At sabi ni Lynette, bakit ayaw mo ba akong makita dahil may ginawa kasalanan sa akin? At sa tingin ko ito na yung pagkakataon ko para gumanti. At sa lahat-lahat ng ginawa mo sa akin, sa tingin ko ito lang yung time na makaganti ako ngayon kahit nandyan yung mga pulis. At yes guys, nagulat tong si Dax kasi sinampal siya ni Lynette. At kawawa, no, itong si Dax nung kahapon nasampal, tapos ngayon na naman ay nako, mukhang sampalin ng peg nito ni Dax, no, na kung saan kawawa naman, sakit siguro no. Ako kaya pwede kayong double, no, kahit taga-sampal lang. De, joke lang. Pero yun nga guys, ito nga pinakita din na talagang galit na galit pa rin itong si Lynette na kay Dax sa mga nangyayari. At lalo na pag naisip niya yung ginawa sa kanya na sinaktan siya, alos gusto pa nga siyang rape nun at gusto pa nga siyang patayin. Yun yung worst doon. Zoe at itong si Carlos magaman. Yes guys, pinag-uusapan nga nila is itong si Dax. And yes guys, nagsabi nga din itong si Zoe na pinuntahan siya ni Dax kaya natatakot nga itong si Zoe. Ngunit tinasabi nga mismo ni Carlos na o ng tatay niya na huwag ka mag-alala kasi nakausap ko na si Dax at sinabi ko na layuan ka. At the same time sinabi ko rin na manahimik siya, wag na tayong idadamay, kundi idiin nga niya ito ngang si Moira para hindi tayo madamay at makulong lang si Moira, hindi kasama tayong dalawa. At sabi mismo ni Zoe na dapat is ipapatay na lang yan si Dax kasi kung hindi magsusumbong ito at talagang madadamay tayo kahit hindi magsalita si Mami. Pero kung itong si Dax is magsasalita, so mahirap yon. And yes guys, habang nag-usap nga sila, tumawag nga rin itong si Moira. Yes guys, ito nga nakausap na naman niya ang kanyang anak na si Zoe.
At ito namang si Zoe is nag-report agad, nagsusumbong nga dito sa mama niya. And yes guys, kung nagtataka kayo sa nakakuha ng cellphone tong si Moira, syempre dun mismo sa kulungan at magaling ito, nakagawa to ng paraan para maging kakampi niya itong si Ninang at pinapahiram na siya. At nakausap nga niya si Zoe at sinabi niya na huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dyan kay Dax na yan, kung ano mang ginawa niya sa'yo, ako nang bahala kasi hindi na magtatagal ang buhay niyan pagkat ipapapatay ko na siya. At sinabi nga ni Zoe, paano mo yun gagawin? Sino yung contact mo? Nasa loob ka. Ngunit sinabi nga ni Moira, wala kang tiwala sa akin, ako na ang bahala. Meron dito si Ninang, siya ang tutulong sa akin at meron siya diyang inutusan na patayin nga itong si Dax mismo, na kung saan siya yung star witness ko, na kung saan kung mamatay ito is sigurado makakalaya na ako sapagkat ito lang si Dax ang pinakaalas nitong ni Giselle at neto nga ni Robert, na kapag nawala na ito is siguradong magiging mahina na yung kaso at papalabas na ako dito sa kulungan. Yes guys, yun talaga yung tusong plano ni Moira, no, na kung saan talagang gagawin niya lahat kung kailangan siyang magmakawa, magbayad at kumuha ng connection is gagawin niya para lang makalabas siya. At kahit na mamatay yung kung sino man kailangang patayin para mapalabas na inosente siya is gagawin niya yun. Kahit nga itong si Dax na dati niyang kakampi ay willing niyang talikuran, willing niyang patayin para lang makuha niya yung gusto niya. At yan talaga ang ugali ni Moira, na tatapakan niya lahat para lang umangat siya. At dito din ipinakita guys na naggumawa ng move o gumawa na o kumilos na itong inutusan ni Ninang, no, na kung saan ang ginawa nito is pumasok kung nasaan, o nagpanggap nga ito na parang isang waiter, no, para mag-serve nga dito kay Annalyn at kay Lynette at kay Dax. Pero bago niya ginawa yun, sinigurado niya muna na nandito nga si Dax, at nung na-confirm na nga niya ito is walang kung ano-ano is kumuha na siya ng baril, nagbunot siya at nagpaputok. And yes guys, natakot nga dito si Annalyn at itong si Lynette natakot din dahil nga doon sa nasaksihan nila. At ito rin si Dax, natakot siya kasi inisip niya na baka siya yung puntiryahin nito, at nagkaputukan nga at nagkasigawan din. At actually halos madali ang lahat at sa pagbabunot nga ng baril nitong lalaking ito is mutik pang matamaan tong si Lynette at si Annalyn. Ngunit itong si Dax is tinamaan at mukhang malubha o yung pagkabaril sa kanya, at mukhang hindi ito makaka-recover. Ngunit sa ginawa niya pagbaril is buti na lang may mga security rin na dumating, kaya itong hard killer, itong hitman is natakot at umalis agad. At buti na lang hindi nadamay dito si Annalyn at si Lynette. At mismo sabi nga ni Moira na kung swertehin tayo, sabi niya kay Zoe, is baka hindi lang si Dax yung mapahamak o mabaril o mapatay, kundi pati nga rin tong si Lynette at ito nga si Annalyn. Pero buti na lang at least sila nadamay. At pero itong kawawa yung kondisyon ngayon ni Dax mismo kasi nabaril siya. Ang tanong lang dyan guys ngayon is makaka-recover kaya itong si Dax, o mabubuhay kaya ito, o makakatakas pa kaya ito, o baka naman matuluyan na ito sa pamamagitan nito nga ni Ninang at nito nga ni Moira at yung hitman. At ano kaya ang mangyari dito kay Moira? Makakatakas na ba siya? Baka naman mag-stay at tuluyang mabulok siya dyan sa kulungan kahit namatay na itong si Dax. At ito namang si Giselle at si Robert, ano kayang gagawin nila para mapanatili si Moira doon sa kulungan at hindi na makalabas at baka manggulo sa kanila uli. At ito namang si Justin, ano kaya ang karagdagang impormasyon na malalaman niya patungkol nga dito sa sikreto ni Zoe at sino yung lalaking kausap niya. At ito namang si Annalyn, ano kayang gagawin niya para maprotektahan ng mama niya at hindi mapahamak, at magigising pa kaya si Don Pepe. And yes guys, salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyong pag-like, comment at pag-share at sa inyong support din. At yun lang guys, ingat palagi, bye bye.